Magandang umaga. Welcome to this episode of Scribe Stand. Ako po si Carlos Sacamas with my resident guest, Jonas Terrado ng Philippine Daily Inquirer. Hello, hello, hello! At nandito kami sa Inares Center sa Antipolo after our coverage ng Game 5 ng PBA 50th Season Philippine Cup Finals. Panalo ang San Miguel sa TNT 96-82 para mag-move one win away from the All-Filipino title to defend their All-Filipino crown. 3 questions, Brad. Okay. Huwag na natin patagalin. Fire away! So, first question natin sa after our coverage. May makakatalo ba sa San Miguel kung nag-click din pati yung bench nila? Well, si Coach Leo lang. Well, coming to the series, ang tingin ko, slight ang advantage sa San Miguel because yun nga yung bench nila sabi nga natin, kahit sa ibang team pwede sila mag-start. And ang maganda lang dito sa San Miguel, even last season, nag-champion sila is talagang they know ano yung role nila. They are willing to play regardless. They're willing to accept the role whether malit minuto mo o hindi. At for most of the final series, pinuprove ng San Miguel na may absent talunin. And tonight was the most indication, kung tama man yung grammar ko, yung pinakamalaki indication yun kasi nanalo San Miguel hindi dahil kay Judmar, hindi nanalo ang San Miguel dahil kay CJ Perez, hindi nanalo dahil kay Jericho or kay Don Toriano despite the stats at the end. Ang nagpanalo yung mga role players like yan, si Roddy Brondial 17 points, 15 rebounds. Chris Osales na a total of 21 minutes sa finals. He came up with 12 points and 4 assists. He answered the call for Coach Leo Ostoya, yung kanyang playmaking, yung kanyang timely shots, medium range shots, and yung kanyang depensa na rin na he's been known for his career. At Motaw Tua na alam natin pag talagang ko-contribute siya, laking bagay din. He's been consistent throughout the series. So, dyan pa lang nakikita na kaya nilang manalo kahit hindi si Junmar Paardo ang main focus mo, or kung si Don Toriano nga na 4 of 13 tonight, o si Jericho na nandun yung intensity niya but hindi ganun karamdam yung kanyang production in terms of stats. So, and also, Marshall Lassiter pa pala. 11 points maganda tonight na yung 5 doon, nakatulong lumayo ang San Miguel after na unti-unti nila yung lamang ng TNT at detailed by 1 at the break. So, dyan pa lang, it's been the story of San Miguel this conference na nung eliminations, yung like we mentioned no sa channel, sa kabilang channel, si Chris Osales na nag-contribute dun sa Dubai game and in the playoffs na nagiging barometer si Toriano, and then nung game 6 na bukod dun sa bulusok ni CJ Perez at yung mga pangdiin ni Don Toriano, may Dre kahilig ka na quality minutes. Game number 2, Wami. Di pala siya naglaro tonight. Hindi 9 pa siya points naglaro. in the first half of game number 2. So, doon pa lang, dito sa 3 wins sa San Miguel, nagpapakita yung halos buong team nila. And if mangyari ulit yan sa game number 6, pakatapos na yung series. And for us reporters, it's a problem dahil in terms sa botohan natin for the finals MVP. Dahil kalat yung contributions Hindi lang, kahit sabihin mo si Junmar, double-double, nandun yung numero niya, parang mas nangingibabaw yung contribution ng kanyang mga teammates.
Yun nga brad lagi natin nababanggit yung lalim ng San Miguel na sobrang lalim na yung second unit nila pwede mag-start sa ibang teams. Pero gusto ko rin i-credit ngayon si Coach Leo. Banggitin natin si Coach Leo how he has managed to control that deep lineup. Kasi kung ibang coach yan, pwede mong masabi na baka may chance sila na baka hindi niya ma-handle yung ganyang kalalim na team. Pero si Coach Leo, yan naman ang calling card niya kung bakit siya naging magaling na coach, nadala sa championships ang San Miguel. How he has managed to control the egos na kanyang mga superstars. And even the bench players na who can start on other teams. Like ito, banggitin natin si Chris Rosales. Alam ng lahat na he can start on other teams. Pero na-manage ni Coach Leo na Chris, hindi ka muna mag-start, di ka rin may chance na hindi ka makalaro. Pero pag naglaro ka, ikaw bahala sa opensa. So, yung feeling ko yung behind the scenes na nangyayari na kung paano kausapin ni Coach Leo yung mga players niya. Like si CJ Perez nung game 3. 'Di ba? Na nag-away pa sila nung first half pero in the siguro in-game or no halftime nag-usap sila. So, yun yung ibigay rin natin credit si Coach Leo na paano niya nakokontrol yung ganito kalalim na team. Kasi baka kung ibang coach, medyo mahirapan siya na hindi lang naman niya na parang may player ka na malakas kasi basta pasok ka sa rotation ba. You have to, medyo may deeper reasoning yan or coaching how to handle yung mga ganyang egos di ba Brad? Tama. So, parang sa Strange Brew Tama. Okay, so yun. Question number 2. Can BGR keep his head in the game? Brad, nakita ko siya na lalo ng fourth quarter, parang imbis na nakaharap siya sa court, sa referee siya mostly nakaharap So, rinig natin yung diba? kanyang frustration So, yun. So, and it showed in the stats. 3 points lang siya and 5 rebounds and just 3 attempts in 20 minutes. So, feeling ko siya yung missing link para sa TNT. Anong masabi mo sa kanyang sa kanyang mentality and what he needs to do to refocused sa game 6? I think yung kanyang aside kay Poy, yung kanyang yung pagko-complain niya sa referees ng fourth quarter, yung kanyang frustration encapsulated yung how bad TNT was in the second half. I think si BGR is mabaitong taong to he's a good off the court. Off the court. Kukwento ko na lang may time na nagkataon na nasa same resort ba siya o parang may staycation kami family about before the All-Star game sa Bacolod. Then nandun din si BGR. Very nice. Yung mga binan ko nagpa-picture sa kanya, accommodating. Yes, talagang sa wife niya, very caring siya. Overall, he's a good kid, good guy. As a player. Maybe misunderstood sa mga fans. But yun nga, I think maybe starting game 6 or after this series, maybe he'll have to kaya ni Coach Chota take a deep look at himself na siguro ma-manage niya yung kanyang emotions on the court. Kasi siyempre hindi lang naman physical game ang basketball, mental game din yon. So I think makakatulong din sa career niya yun if he could sabi natin tone down or manage nga yung emotions niya. Alam natin si Poy Eram well documented yan, but kung tutusin yung kanina game number 5 di pa siya na-manage niya yun yung kanyang emotions. And I believe dito si BGR can do it as well. Kasi malaking bagay yan sa career niya Talented naman siya. He can be a defensive
Wiz kung talagang nasa wisyo siya or maganda gising. But sometimes yun nga, it could tawag dito, could be detrimental sa kanyang team when pag off siya sa kanyang game. Na-prove naman niya yun nung rookie yan nga, slow start, but towards the end nung season niya with NLEX after Blackwater, kaya nga nasa all rookie team natin siya nun eh. He can score, he can rebound, block shots. Ngayon nasa TNT siya. One thing good sa sitwasyon na sa TNT is he can focus on what he can bring sa kanyang team, which is defense, energy. I guess kailangan lang niyang just figure it out paano niya, diba, yung sinasabi nating figure out paano pagkadating na veterano na siya, manage na. Like, siguro, one example, ewan ko, baka mag-disagree ang mga fans. Clip patch na Pwede. kahit papano, medyo kontrolado na rin yung kanyang yung pagiging wild, yung wild side niya. Baka mali din ako. But yun, we're hoping na BGR can kasi kaya naman niya He's a talented player. Niniwala naman tayo na kaya niyang mamanage yan. Saka nabanggit natin off the air, Brad, na hindi lang nabanggit mo na defensive whiz, di ba? He has the defense to, Pero not just defense, Brad. Offensively, he has the tools to dominate na, di ba? Nabanggit natin na, so, kompleto siya, may tres siya, may katawan, may stretch. He can stretch the floor, and more importantly, he can dominate inside. Meron siyang atake, meron siyang post-game. He just needs to keep his head in the game. Sabi nga ni Coach Chot, sanay na sila sa tawagan. So, dapat masanay rin si BGR na, just let it go. let the officiating go. Kung may ayaw kang tawag, di yaman na. Basta mag-focus ka sa laro or refocus ka sa laro dahil championship yung pinaglalabanan mo dito. Okay lang sana kung elimination round game or siguro quarter-final game. Pero hindi na to semis, championship na to. So, every possession counts here. And every possession, kung magandang headspace ni BGR, maganda ang tsansa ng TNT. Di ba? So, yun. Number 3. Number 3. Medyo related na rin dahil sa officiating or sa mga physicality. Nakakapikon na ba talaga ang pisikalan na umaabot na kahit si John Mar medyo napipikon na rin? Finals na kasi so expect natin yan I guess I would say itong last 2-3 finals natin sa PBA, talagang pure emotion talaga ang kahit yung TNT Nebra, yung huling nila. Siyempre yung last season, more on pikunan din. More on pikunan sa mga salita. But I guess itong finals na to, it's more of yung pikunan sa court. Na kailangan expect natin yan dahil championship to Like we said nung last game, sabi nga ni Chris Ross, kung hindi ka nakikipagpalitan ng mukha, hindi ka nakikipagsalitaan sa kalaban mo, hindi ganun yung desire mo to win this final series. Siyempre, factor din yun na rivalry ng MVP and SMC. So, walang bigayan sa pagitan ng parehong teams. Pikunan? Oo, parang part na ng mind games So, sino unang mapikon, yun ang benefit dun sa kabila. Like, again, last finals, diba, talagang pumasok sa ulo ng TNT si Jericho. And in this finals, talagang both teams are finding ways to get into the skin of the other. Like,
Nung una, si Jericho, middle finger, si, ano ba tawag dito? Si, kanina, Rey ng Bata, Chris Ross, BGR, Rodney, BGR Junman nung Last game. number, 2 games ago? game number 3. Oh. So, part na yun ng nature ng series. I guess, entertainment, in terms of entertainment, good for the fans, good for mga bihira manood ng PBA dahil bihira lang kasi, di ba, ang perception sa PBA minsan na walang puso ngayon yung mga player, walang iba noon, panahon ng Chris Toyota. So, kumbaga, itong final series na to, may element talaga na may ganun eh. Yung Added flavor. added flavor. Kahit magkakaibigan sila, yun nga. Yun naman, naniniwala tayo na everything's friendly except when nasa court. Yan. Kumbaga, tanggap na ng, kung may kaibigan sa kabila, tanggap mo na bibigyan ka ng Ng lambing. kumbaga ma-accept mo na itatrash talk ka. So, ayun, I guess ang napipikon lang mga fans eh. Lalo na nakikita naman natin yan sa social media. So anyway, to summarize it up, ang pikon talo. Oh, So, yun. the first team who is calmer ang mananalo sa seryeng ito. And so far, yun yung Beermen. Kaya sila ang up by 3-2 and just 1 win away. So, magandang ano to. Makikita natin kung si TNT kalmado. din naman dun sa like nung game number 4, yung talagang niratrat sila sa social media dahil dun sa celebration nila. Early celebration. Early celebration. They responded by playing calm, aware na di pa tapos ang laro. So, yun. So, yan. Magkita-kita tayo sa Game 6. Balik sa Mall of Asia Arena. Yun, last time tayo dito for the conference. So, malalaman natin kung makakuha na ba ng San Miguel ang kampyonato or mafo-force ng TNT to a Game 7. The best two words in sports daw. So, we'll see. So, for now, on behalf of Jonas Torado, I'm Carlos Acamos and si Justin Baknis, busy pa rin, nagsusulat. Ang daming, Napakasipag nitong daming racket ata to sa, Ay, uy. Anyway, maraming salamat sa Thank you. pagpanood. So, yun po, kita-kita po tayo sa Game 6 sa Mall of Asia Arena. Ingat po tayo lahat. See you!